Gandang gabi po. Gandang gabi po. Ayan o, hindi muna ako magpapakita kasi medyo hindi pa po ako okay. And since kami po ay lahat ngayon ay may ubo at sipon, ayan o, napag-isipan ko po kanina dahil kanina po ay ako'y nagpimilit mamalengke kasi wala na po kaming ulam. So ako po ay bumili ng kalahating kilong buto-buto. I don't know kung ilang buwan na o ilang, basta matagal na hindi po talaga ako bumibili ng karne. Pero since lahat po ngayon ay samain ng lasa, ayan, bumili po ako ng kalahating kilong buto-buto at akin pong isisigang. Nilagay ko na po, kanina po kumukulo yan. And pinakuluan ko na munang mabuti, and then ngayon kalalagay ko lang po ng kamatis at sibuyas. Ngayon ko lang po inilagay dahil hindi pa naman po yan malambot. And yan, kung napapansin nyo yung gilid ay medyo may itim-itim. Yan po ay dumikit yan yung mga kinukuha ko na bula kanina. Noong bago-bago lang na kumukulo ay may mga bula-bula yan. Tinatanggalan ko po yan ng bula. Yung iba dumikit yan sa gilid. Ayan, at ngayon naman ay magpe-prepare ako ng ilalahok na gulay. Bumili lang naman ako ng konti. Iwanan ko muna po ito. Yan, habang pinalalambot ko po yung karne, ayan, gagayatin ko naman po itong, ipe-prepare ko po itong aking biniling gulay. Bumili po ako ng isang taling sitaw, isang taling sigarilyas, or dito sa amin ay kalumismis ang tawag. Ito, and isang taling okra. Ito po ay 20 pesos. 20 pesos and 25 pesos. So, kahit na mahal ang gulay, wala akong choice kundi bumili kasi kailangan namin ng gulay, kailangan namin na lumakas. Hindi naman ako, ang nabibili ko lang na prutas ay yung apple na dati 50 pesos ay 4, ngayon ay 60 pesos na. Ayun lang ang nabili ko. Doon lang, ayun lang ang nabili kong prutas. Hindi ako makabili ng grapes, ng na kahit na alam kong yun ang kailangan namin kasi ayun nga, yun lang ang kaya ng pera ko. Apple, 60 pesos. So, kanina ay kinain namin ni Kuya yung isa. Share kami ni Kuya. Si Lori naman ay kanina ay naggisa si ate ng sardinas na nilagyan ng malunggay. Tapos nilagyan ng kamatis para medyo maasim. Para makakain kasi mga hindi masyadong magana ang panlasa. Hindi ganadong kumain. So yun lang. Ngayon naman, ito naman ngayon ang aking pine-prepare. Sana naman ay makakain-kain, lalo na si Lori kasi si Lori ay ngayon pala, kanina lang nilagnat. Kagabi pagdating niya ay sa kahapon sabi niya parang hindi daw okay ang pakiramdam niya, may sipon na siya. Hindi naman siya mataas ang lagnat, hindi tumaas ang lagnat niya. And ngayon ay okay na siya. Pinainom ko agad ng paracetamol. Tapos punas siya ng punas ng tubig na may yelo. Pero kahit tubig na may yelo pa ang pinupunas niya, pawis na pawis siya. Yun ang kagandahan. Pinawisan siya talagang mabuti. Kaya medyo okay na siya ngayon. At ngayon ay nagpapahinga siya. Ayan o.
pasensya na kayo kung mga ganito lang ang aking ipapakita sa inyong video kasi 2 araw na po akong hindi nakakapunta sa kubo. Naaalala ko nga po ang aso namin. 2 araw na po akong hindi nakakapunta doon. Hindi ko po napapakain ang aming aso, hindi ko po nasisilip. Pero tatry ko po bukas, baka sakaling kaya na ng katawan ko. Kasi kanina, pinagkiramdaman ko, hindi lang pwedeng hindi ako pupunta sa palengke kasi walang aasahan talaga dahil si tatay ko ay pumasok. Walang aasahan talaga na mamamalengke. At si ate naman ay may ubo din si Yuan, tapos pinilit niyang maglaba kanina kasi napakadami na nilang labahin. Wala na silang maisusuot, so pinipilit niya maglaba. Sabi ko baka naman kaya kong pumunta sa palengke. Ayun, pumunta ako. Nga lang medyo nahihilo ako, kaya hindi na ako makapunta sa kubo. And habang naggagayat ako ay mag-shoutout ako sa inyo ha. Yung maalala ko lang po ulit ha. And siyempre, hindi ko po makakalimutan si Sir Jerry Stoy TV. Salamat po ulit Sir Jerry Stoy TV. And Sir California Dream, salamat 178. po. Oh my God, kulang pala ako. Ayan, akin na. Tingnan ko. Ayan mo. Ganun din, katulad din. Ay, ganun din. Pero sa... Nagpabili ako ng bago kasing ng bagong thermometer. Kasi yung ginagamit namin, natakot ako kasi pagtitingin ko sa temperature ni Kuya, lagi na lang 39 point something. Hindi. Natakot ako. Sabi ko, bakit lagi ang taas ng lagnat? Punas na. Yun naman pala, hindi naman pala mataas ang lagnat ni Kuya. Kasi pangit ang meron na naman. Hindi. Yung dati nga, di ba nag-40 tapos kaya sabi ko, bumili tayo ng ibang thermometer kasi baka atakihin ako sa puso dahil dyan. Bigay mo to. Ayan, at ayan, shout out sa inyong lahat ha. Salamat sa mga nakasupport, sa mga solid supporter natin dyan, sa mga solid subscriber. Salamat sa inyong lahat. Sa ating, sa mga tumutulong sa channel ko, thank you salamat sa inyo JPC, maraming salamat. JDG, thank you. Guapo Oragon, Elmer Ugay, Arnel Plaza, salamat salamat sa inyo and kay Lenny Mente, kay Arlene Nunez, shout out. Salamat sa inyo ha, salamat kayo lagi kasi napapansin ko na nandyan kayo palagi, thank you. At yung iba ha, pasensya na kayo kung meron man, alam kong meron dyan na laging andyan, na baka meron ako nakakalimutan, pasensya na po ha. Basta alam nyo kung sino kayo, yung laging na andyan, nakasupport sa akin, maraming salamat sa inyo. BS, thank you ha. Rick Jason, maraming salamat. Simpleng Buhay, thank you. Linma, salamat. Lin Official, thank you. Rose Mix, thank you. Ria Enriquez, Cherry Arcos, and sino pa ba? Weirdo Official, thank you Weirdo. Salamat ha, thank you. At katulad ni JPC, si JPC tumawag pa sa akin, si Weirdo, panay ang message niya sa akin, nangungumusta. Thank you talaga. Salamat sa inyo. Salamat sa mga nag-aalala sa amin. Thank you sa inyong lahat. At salamat pa pala Lin Official. Ginagawa ko yung payo mo na lemon. Meron pa nga ako ditong lemon na sabi ko mamaya gagawin ko pangatlong gabi kong ginagawa yun. Pangatlong gabi ko nang ginagawa yung sinabi mo na lemon na squeeze lang and then lalagyan ng asin.
Nung unang subo ko, talagang nanlaki talaga ang panga ko, sobra. Pero ngayon sanay na yung taste bud ko sa asim ng lemon, kaya okay na. Okay na, nakakaya ko na, nakakain ko na. Ito, hugasan ko na lang to. Hindi ko nahugasan bago ko gayatin, kaya huhugasan ko yan ngayon mamaya. Okay, wait. Pupunta muna ako doon, bibisitahin ko kung ano na nangyari. Ayan po, medyo naluluto na yung kamatis niya. Naluluto na luto na ang kamatis, ang sibuyas. Pero palagay ko matigas pa yan. Matigas pa ito. Kaya pakukuluan ko pa. Wanan muna natin at pakuluan muna natin. Okay? Ayan malambot na yan. Okay na siya. Pwede nang ilagay ang gulay. Ayan. So, lalagyan naman natin ng lalagyan ko muna nitong pampaasim ng powder. Kasi hindi ko gusto yung nakukulangan ako sa asim kung kamatis lang. So, lalagyan ko ng powder. Meron isa kanina nga bawas na powder na konti, inuna ko nang ilagay. So, kaya ngayon ay try natin muna ng ganyan kadami. Pag maasim na, pag okay na, ayan, tama na yan. Titikman ko mamaya kung sakto na yung asim. Okay. Wait lang. Yan, since ang ating gulay ay hindi ko nahugasan kanina bago ko gayatin. So, huhugasan ko muna ngayon. Unahin natin tong okra. Lalagay ko na itong okra. And then, ito naman. Pwede ko na itong pagsabayin. Kasi, halos pero dapat unahin ko yata itong kalimisnis. Kasi ang sitaw, madali lang siya eh. Pagka nakakuluto ng isa, okay na. Pag nakuluan ito ng isa, okay na. At ayan ako, may kaya kailangan tayo ay maging mabusisi sa gulay. Kasi minsan baka hindi natin napapansin ay ngayon lang ako nakaranas na maggayat ng sitaw ng gano'n, na sabay-sabay. Dati kasi iniisa-isa ko yan. Kasi nga, baka mamaya, hindi ko napapansin, ay meron na palang may sira sa loob. Ayan. Nakuluan na pag nakuluan na ng konti yung ihuhulog ko to. O tingnan mo, pinaghalo-halo. O tapos ngayon, pipiliin. Ang galing. Ang galing, Tita Aw. Ganyan nga. Tuloy mo lang yan. Galing magluto, no? Sandali lang naman yun. Pag nabanlian lang na yun, kuluan na ng isa. Sunod ko na rin agad tong sitaw. Madali din naman maluto yun. Ayan. Ang sitaw kasi mas gusto ko yung malutong-lutong. Yan. Ha? Okay, wait lang. Ayan na, oh.
Kumukulo na at konti na lang. Konting kulo ang sitaw kasi light pa ang kulay niya. So pag medyo nag-dark ang kulay at saka itong okra ay hindi pa naman ganun kaluto. Yan, konting kulo na lang at presto, meron na kaming sinigang na buto-buto. Wow. Salamat. Thank you, Lord. Kahit paano makakatikim ulit ang mga anak ko ng sinigang na buto-buto and karne na dito niluto sa bahay. Kadalasan kasi nakakatikim sila kung sa labas sila kakain. Pero dito sa bahay talagang isda. Isda ang aming sinigang. Okay. Maraming thank you po ulit sa inyong lahat. Salamat po sa mga nakaabot dito sa dulo ng aking vlog. At thank you po sa mga nakasupport sa akin. Salamat po sa mga nakasubaybay. And kahit pa ganyan-ganyan lang ang aking vlog, ay sinusubaybayan nyo. Thank you po ulit sa inyo. Ha? And asahan nyo, tatry ko bukas kung kakayanin ko na. Kasi kawawa talaga yung aso namin, walang nagpapakain. Ayan, at basta po, ingat po tayong lahat. Napakahirap pong magkasakit. Kaya ingat po tayong lahat, Ha? God bless po and salamat.